everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new video, and this video is going to be somehow different sa mga previous videos ko. I think this is the first time that I did a Q&A video or question and answer video. Always talking about what he want on his So, a few months back, ko pa talaga na-request sa mga tao. I mean, sila kasi yung maraming questions sa akin. And then, a few months back, I requested na iwan nila yung questions dun sa comment section sa Facebook status na nilagay ko para dun nila ilagay yung questions nila. I'm going to answer as much questions yung kakayanin kong sagutin ngayon. Anyway, yung iba pare-pareho lang naman yung tanong. So, tingnan natin kung ano yung unang question. Okay, so first question, ito na din yung unang sasagutin ko kasi ito yung ang daming nagtatanong talaga kahit hindi pa ako nagko-Q&A video, nagko-comment sa mga videos ko. Ito yung laging tinatanong ng mga tao sa akin, pati sa Instagram. So, I'm sorry kung hindi ko na mababanggit yung names ng ibang nagtanong, no? So, ito yung first question ever nung nag-post ako nung November pa pala to. Sabi ni Miss Jennifer Casas Palma, Ate Bing Castro, kayo pa rin po ba ng boyfriend mo? Medyo po kasi naglaylo ka sa vlog mo, kaya wala na po update. Thanks po, more vid to come please. Ayun, actually, ang daming questions about sa love life. Kanina, nung nagtanong ako, ang unang tanong, wala na po ba kayo ni Dudes? Dudes pa talaga, diba? Kasi dude yun. Unahin na natin sagutin to para lang out of the way na siya. First of all, opo, kung anong napapansin nyo sa akin, sa post ko, hindi nyo na nakikitang nagpo-post ako ng pictures namin, wala na kami ni Dude. Kilala kasi siya bilang Dude, diba? Anyway, ayun nga, wala na kami ni Dude, wala nang Dude. Break na kami bago pa po ako mag-birthday ng October. Matagal na. So, I chose to, not post about it. Hindi ako nag-post na, single na ako ulit, wala na kami. I chose to keep quiet until maging okay ako. Meron din akong nabasang question, ano daw yung reason kung bakit kami nag-break ni Dude? Well, of course, I'm not going to tell you kung ano talaga kasi private yan. Pero I'm just going to tell you that for me, it's not a bad breakup. Hindi siya yung bad breakup na may mga hatred, may sama ng loob, meron kang, may tanim ng galit. Walang ganon. For me, it's not a bad breakup. Kung nakikita nyo yung, di ba dati adik ako mag-post ng pictures namin and we're very sweet. We were so in love. Pansin nyo naman sa mga post ko, sa mga post namin, sa mga pictures ko, sa vlogs namin, sa vlogs ko with him, we were so in love nga siguro. We were very cheesy and hindi yun pakitang tao lang. Alam nyo, kung ano yung nakikita nyo, yun talaga kami. That's how we were. That's what we were before nung kami pa. Kasi nagkataon na pareho kaming sobrang cheesy at pareho kaming sobrang sweet. So, talagang kung anong nakikita nyo, para kaming PBB teens, para kaming mga puppy love, ganun lang kami talaga. And, yeah, of course, nakakalungkot, diba? Wala namang breakup na masaya ka. Well, it depends siguro sa sitwasyon kung binubugbog ka or what. Pero, yung breakup na, lalo na kapag ganun yung sitwasyon niya, sobrang sweet, sobrang in love kayo, wala namang masaya, pero natutuwa ako kasi yung breakup namin is not a bad breakup. So, ito lang siguro masasabi ko. Pag hindi talaga kayo para sa isa't isa, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Yun, I have nothing bad to say against him, and wala akong hatred at all. Walang pakitang tao to. Wala talaga. I still respect him. I still respect his family. Yung friends niya, wala talaga ako anything against him. It's just that we're not meant to be. May mga, ganito na lang din siguro para magkaroon pa kayo ng idea. What happened, I consider what happened between us as, siguro yun yung pinaka-the best para sa lahat. Hindi lang para sa amin dalawa. Para sa lahat. So, yes, wala na po akong boyfriend, wala na kami ni Dude, kaya hindi nyo na siya nakikita sa videos ko, sa social media ko, wala na kami photos, and single ako, oo. Kung tatanungin nyo kung ready na ako ulit for a relationship, I don't think hindi pa. I've moved on, yes, walang bitterness yan, pero ang gusto ko lang muna ngayon ay mag-focus muna sa career, pero ang love, hindi naman natin alam kung kailan talaga dadating yan, diba? Pero hopefully, yung susunod na dadating, sana, siya na nga. Pero don't worry, hindi ako
talaga bitter eh. Wala talaga akong naramdaman na ayoko na mag-boyfriend. Wala akong naramdaman na ganun. Huwag kayong mag-alala, naniniwala pa rin akong may forever. It's just that, hindi ito yun. Okay, so okay na yun ha. Tapos na tayo sa issue na yan, sa love life na yan. Wala na talaga. Okay, next question. Bakit ka nag-start mag-YouTube and sino naging inspirasyon mo? Bakit ako nag-start mag-YouTube? Okay, so before I created my YouTube channel, nauna munang mag-makeup ako at pinupost ko sa Facebook ko. And then after nun, may mga nagtatanong sa akin anong ginamit mong products. So I decided to do a vlog para mailista ko doon yung products na ginagamit ko. And also, gusto ko ring magkaroon ng vlog. Gusto ko maging vlogger. And then, after that, nung medyo may nakakabasa na ng vlog ko, hindi na kung anong products na lang yung tinatanong ko nila. Tinatanong na rin nila kung paano ko ginawa. So, I decided to do a YouTube video. That's one reason. And the next reason is, adik ako manood ng YouTube videos, mga beauty videos. Sila Michelle Fan, diba? Sila Judy of It's Judy Time. Si Xtiner, if you still know her. And then, I stumbled upon this one Filipina YouTube beauty vlogger na sikat ngayon. And that is also my good friend, Say. Si Say, siya yung pinakaunang YouTuber na Pinay talagang napanood ko. The video that I watched, video niya na napanood ko ay yung Everbilena Matte Lipsticks. And it hit me. Grabe, may Pinay YouTubers pala. So, why not try it, diba? Since I love makeup, nagsimula na rin naman ako mag-vlog, edi mag-YouTube na din ako since marami nagtatanong kung paano ko ginagawa yung mga makeup looks ko. So, that is the reason why I started. I started back in 2011. Next question by Sis Reynaldo. Continue pa rin ba yung diet and workout mo, sis? So, sad to say, hindi na ako nag-workout. Hindi na rin ako nagda-diet. Napabayaan ko siya. Wait lang may gusto lang akong balikan kasing question. Dun sa unang question yung about kay Dude. Bakit daw kasing naglaylo na ako sa vlog mo? Actually, marami ding nagtatanong kung kaya daw ba ako naglaylo sa pag-vlog ay dahil daw ba nag-break kami ni Dude. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi dahil doon kasi nga gaya ng sinabi sa inyo, I don't consider it as a bad breakup eh. So, hindi yung talagang, yung, alam mo yun, ayoko na mag-YouTube, ayoko na gumawa ng ganyan. Hindi ako nawalan ng gana sa mga bagay dahil nag-break kami. Actually, ito, alam to ng ex ko. Bago pa kami mag-break, even before, basta pagka-graduate ko last year, nawalan ako ng sense of direction. Nawala akong direction, siguro. Parang nalito ako kung anong gusto kong gawin. Ipupursue ko ba yung psychology career ko, na yun yung course na tinapos ko, or itutuloy ko ba yung makeup, yung YouTube. Pero number one talaga kong gustong gawin is makeup. Kaso nung time na yun, parang nade-depress ako. I think I consider it as quarter life crisis. Na kahit na gusto ko yung pag-makeup, love na love ko yung paggawa ng videos, nagsiself-pity ako. Ayun, sinishare ko na sa inyo. Nagsiself-pity ako na parang, I think I'm not that special. I think na mukha akong kawawa kasi yung mga gamit ko not as, high quality sa ibang mga vloggers. And then, after some time na, yun talaga pinagmumukmo ko, iniiyak ko pa yan. Alam yan ng ex ko, alam niyang ganun yung pinagdadaanan ko, tsaka ng ibang friends ko. And then, sa pag-advise nila sa akin, and sa pag-soul search ko, kakaloka, may soul searching na naganap, na-realize ko nga naman na, oo nga naman, sabi kasi nila, wala, may mga gamit ka, may mga camera ka, whatever. So, alam mo yun, ba't mo kinukonsider na kawawa yung sarili mo? The fact parang nabuhay ka na, di ba? You're very lucky na agad, you're very blessed na nabubuhay ka pa rin. And also, kaya ko naisingit yun dahil dun sa tanong ni Sis Reynaldo kung nagda-diet at nag-workout pa ako, dahil nga sa pinagdaanan kong quarter life crisis, medyo napabayaan ko yung sarili ko kasi parang yun talaga na wala akong ganang magkikikilos. Hindi ko alam kung bakit. Iba pala ang quarter life crisis. I'm not sure kung lahat pinagdadaanan yun, pero I think marami ding nakaranas ng ganun kasi maraming nag-advise sa akin. Pinagdaanan din daw nila yun. Na ngayon, alam na nila kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila. And ako natutuwa ko ngayon na unti-unting gumaganda, unti-unting dumadagdag yung mga clients ko. Nagkakaroon na ako ulit ng urge, ng determination para mag-video. Next is how to avoid cakey makeup and products you can recommend to prevent oily skin. Thank you, sis, from Princess Summer. Well, how to avoid cakey makeup. Mas gusto ko yatang gumawa ng video para dyan, pero ito lang masasabi ko para, yun nga, how to prevent products you can recommend to prevent oily skin. Gumamit lang kayo ng products na oil-free, yung
pang oily skin talaga, translucent powder para mas magtagal yung makeup nyo. And also, gumamit kayo lagi ng oil blotting paper. At para hindi mag-cakey yung face nyo, pagka nag-oil up na kayo, i-blot nyo instead na magdagdag kayo ng powder. Kung kailangan nyo talagang mag-retouch or magdagdag ng powder, i-blot nyo muna, tanggalin nyo muna yung excess oil, and then tsaka nyo ilagay yung powder nyo. Kasi kapag kapatong-patong tapos oiling skin mo pa, dun na nagkakaroon ng parang namumuo yung makeup mo, nagiging cakey siya. Next question is very interesting. This is from V. Mir. Napapansin ko sa mga vloggers, merong mga comment na mga harsh. How do you handle bashers or mga kulang sa pansin na mga individual? Well, most of the time, I just ignore them. I don't even delete the comments. Depende na lang kung may bad words or whatever. Most of the time talaga, hindi ko sila pinapansin. Pero, pag sobrang below the belt na, or I think I need to speak up for myself na, dun lang ako sumasagot. Pero, never akong nang away na, ay, grabe ka naman, ganyan. I compose myself first, pinapalipas ko muna yung, yung inis ko, kung nakakainis talaga yung sinabi niya. And then, siguro kinabukasan, pagka lumipas na, kasi akong klase ng tao, hindi nagtatagal yung pagka-bad trip ko eh. Pagka lumipas na yung tatawanan ko na lang, and then tsaka ko siya sasagutin ng maayos naman. So, ganon. I think the best way to deal with bashers and yung mga haters is just to ignore them. Kasi clearly, what they want is your attention. I mean, katulad sa aming mga YouTubers, we don't know them personally. Hindi namin sila kilala. Hindi nyo kami nakikita personally. Dito lang sa screen, kami hindi namin kayo nakikita. So, malakas ang loob nilang magsalita para awayin kayo. Kasi nga, hindi namin sila kilala eh. Hindi namin sila nakikita personally, di ba? And minsan gumagamit pa ng mga poster accounts, di ba? So, I think the best way to do and to deal with them is to ignore them. Kasi, ang hanap nila sa inyo, clearly, ay attention. Ano po biggest struggles mo sa pag-YouTube and paano mo po pag-handle? Paano pag-handle? This is from Paulina Dacudao Peñales. Well, siguro dahil nagdaan ako sa quarter life crisis, siguro yun yung pinaka-big struggle ko. And na yung nagsi-self-pity ako na tingin ko hindi maayos yung gamit ko. Samantalang nagsimula lang naman ako sa laptop webcam. And that time, masaya na ako. And yung camera ko, hindi ganito kaganda yung quality. This is not the best camera. Pero, maganda na yung quality nito compared naman sa mga gamit ko dati. Pero masaya naman ako noon. May gana naman akong laging mag-video. Siguro season na lang talaga or dumaan lang ako sa phase ng life ng ganun. Yun siguro yung pinakamalaking struggle ko. From Sis Jen Cruz Cariman. Hi sis! Have you heard Jamsu? Na-try mo na ba siya? If not, I'm looking forward yun on your next video. I haven't heard of Jamsu. I don't know what it is. I'm really, really sorry. Try kong i-research yan. Next question is by Ate Riz Chaco. How do you keep yourself grounded and humble after many years of being a YouTuber? Love you, Ate. I love you too, Ate. And tips on how aspiring YouTubers can relate more to their viewers and fans. Hindi ko yata masagot kasi ang hirap lunukin na grounded, humble. Siguro, ang ginagawa ko lang, ayokong isipin na dahil YouTuber ako, mas nakakaangat ako sa inyo. Or dahil marami lang akong number ng subscribers kesa sa iba or sa inyong mga nanonood, dahil may YouTube channel ako, kayo wala, ayokong iniisip na, alam mo yun, merong mas mataas, merong mas mababa. Siguro iniisip ko na lang lagi na parang parang friends lang tayo, gano'n, nanonood kayo sa akin, ako ginagawa ko lang yung thing ko, ginagawa niyo yung thing nyo, ayokong isipin na YouTuber na sikat ka, parang gano'n. Kasi ayokong maramdaman yung feeling na gano'n eh. Siguro yun lang masabi ko, hindi ka alam kung paano explain, ate, nakakaloka naman. And tips on how aspiring YouTubers can relate more to their viewers and fans, yun nga, mas maganda na may interaction. So, kapag may nagtatanong sa inyo ng questions, mas maganda namang i-acknowledge nyo sila. Kung may mga questions, comment sa YouTube video nyo, tanungin nyo, sagutin nyo, mas maganda may interaction na ganun. Minsan nga lang, mabagal ako mag-reply sa comments, matagal, pero nagre-reply ako. Masama nga sa loob ko minsan pag hindi ko nare-replyan yung iba. Kahit nga lang ang comment sa YouTube ko, heart lang, hindi ko sila babalikan ng heart din. Kasi, ayokong ma-feel nila na hindi ka namamansin, yung gano'n. Yung iba, hindi ko ma-replyan kasi for some reason, hindi ko alam, hindi ko sila ma-replyan. Siguro it has something to do with privacy sa mga accounts nila. Pero as much as possible, kung kaya ko silang replyan, re-replyan ko talaga sila. Yun lang, kahit hindi lang sa YouTube videos, sa Facebook, sa ibang social media account. And then, isa pang, para makarelate sila, yun nga siguro sa pag-vlog, pinapakita ko lang talaga kung sino ko.
kung ano ko, maingay ako, mabilis ako magsalita, malakas yung tawa ko, kung paano kami dito sa bahay, yung pamilya ko, kung magulo kwarto ko, kung hindi. Ganun lang yung ginagawa ko para, alam mo yun, makarelate tayo sa isa't isa. Next is Sis Angela Colleen Bual. Tips para sa mga beginner na makeup artist. If what na makeup ang dapat gamitin, yung affordable pero maganda. Well, kung beginner kayong makeup artist, I suggest na mag-invest na talaga kayo. Wag yung sobrang wag kayong pipili ng cheap na alam nyong hindi naman maganda yung quality. Kung affordable siya na maganda yung quality, go, why not? Pero kung nagsisimula pa lang kayo, mag-invest na kayo talaga sa mga magagandang quality na makeup. Mababawi nyo naman yan. Ngayon, kung wala pa talagang puhunan, I suggest, unti-unti lang muna. Wag yung agad-agad bibili kayo ng maraming ganito, hindi naman talaga siya necessary. Sa mga palettes, bumili na kayo agad ng maraming colors, tas maganda yung color payoff. Para sa akin, pinaka dapat na mag-invest kayo ay sa foundation, kasi ganun yung ginawa ko. Basta wag kayong bibili ng, bibili nyo dahil lang cheap siya, dahil lang mura siya. Wag ganun. Bili nyo siya dahil maganda siya. Marami namang affordable na mura. So, yun lang masasuggest ko. Basta sa mga eyeshadow, sa mga blush, sa mga lip color, bumili na kayo ng mga nakapalit na para marami na agad colors, marami na agad na variety. Ayun po. Next is from Shannon Talisay. Hello! Ate Bing, how to remove waterproof makeup po? Thanks. Well, ako ang ginagamit ko ay oil-based makeup removers lagi. Kasi, pagka oil-based yung ginagamit ko sa mga waterproof mascara, talagang natatanggal niya completely, walang naiiwan na mga excess dyan. So yun, mga oil-based. Like, for example, is Bure makeup remover. Yun. Next question, best local brand na makeup for oily skin? Well, it depends. Marami tayong local brands, pero hindi ko masasabi na ito talagang the best for oily skin. Kasi may iba't ibang products sila na best for oily skin. Sa powder, Fashion 21. And then, sa foundation, merong akong gustong foundation ng, hindi siya foundation yung BB cream ng Everbillen at saka Nichido. Yun, gusto ko yun. Sa foundation, wala kasi akong masyadong na-try na foundation sa local Pero, yung sa powder, the best talaga for me is yung Fashion 21. Tapos sabi din daw nila, hindi ko pa kasi na-try, maganda daw yung Nichido Final Powder. Next question, ni Miss Bian. Ang favorite mascara and liquid eyeliner, local primer na mare-recommend nyo po na maganda. Favorite mascara, right now, yung in-upload ko sa previous vlog ko, my favorite mascara right now is, it's the Etude House Curl Fix Mascara. Sobrang ganda niya. Ayun, gamit ko ngayon. Wala akong falsies, pero sky high ang aking pilik mata ngayon. Ang ganda talaga ng Curl Fix Mascara na to. Lalagay ko yung vlog sa baba kung di nyo pa napanood. Pero I'm planning to do a separate review for this one. Sorry, ang bilis ko na naman magsalita. Kasi pagka I'm on a roll, pag excited talaga ako, mabilis talaga ako magsalita. Ganun talaga ako, kahit nung bata pa ako. Okay, next question. Yung primer daw, local primer na marirecommend ko. I haven't tried a local brand ng primer, pero sa drugstore, maganda yung sa L'Oreal na Blur Cream. And then, yung Maybelline Baby Skin Pore Eraser. Ayun. Next question is from Ate Angel Alberto. Hi, Bing. Ano mga plans mo bukod sa pag-vlog? Well, my plan is to focus on makeup artistry. Yun. Gusto ko rin sanang i-practice yung psychology, pero I think hindi pa sa ngayon. Gusto ko maging teacher. Kaya ako nag-psychology. Or sa guidance counseling. Pero hindi pa siguro sa ngayon talaga. Gusto ko muna makeup lang talaga, aside from vlog. Kay Sis Ems Delamide, your must-have na pampaganda, number 1 skin product, sis. Ang number 1 skincare favorite ko ngayon ay aloe vera gel. So, this from Nature Republic, soothing gel, aloe vera soothing gel. Maraming nagkalat ngayon na brands ng aloe vera gel. Pero so far, ito pa lang kasing natatry ko. Pero pare-pareho lang naman yung aloe vera na yan Nagkakatalo lang kung ilang percent ng pure aloe vera yung meron sila. This has 92% pure aloe vera. Nga, yung mga must-have sa pagpapaganda, mga skincare, basta gusto ko muna kasi magandang skin ko kaysa makeup ka ng makeup, diba? Kailangan alagaan mo muna yung skin mo. So yan, aloe vera gel, moisturizer, facial wash, and then sa makeup naman, para sa akin, mascara, pangkilay, and lip stain. Yun lang yung mga must-have ko siguro. Ang dami kasing option so hindi ko masagot talaga kung ano exactly.